Welcome to our post-match press conference. Congratulations to the USD Golden Tigresses for beating the De La Salle Lady Spikers in 5 sets. The Golden Tigresses are now at 2-1. We have Coach Yanni Fernandez, Angge Poyos, Red Jurado, and Cassie Carvalho. Coach Yanni, congratulations to this victory. It's another chapter of your storied rivalry with La Salle, and it's another exciting match. Your thoughts about this match? What a great match nga, ang sabi nga ng mga tao, and then credits din sa La Salle for playing well din. So sa game naman, talagang pagdating ng 5th set, sabi nga namin talagang ano na lang, kung sino yung talagang may gustong manalo, siya makakamit ng panalo. So yun lang po. Thank you, Coach Yanni. To Angge, you had 20.8 points on 24 attacks, 3 blocks, 1 ace, 16 digs, and 6 reshoots. Another great all-around performance for you. So, ano masasabi mo na pinakita niyong puso sa larong ito? Ano masasabi mo? Sa game na to talagang pinakita lang talaga namin kung ano kami and kung yung composure namin sa loob ng court, yun talaga yung nagdala, and yung communication, yun yung pinaka-importante. Nawala man kami ng second set pero bumalik lang kami sa sistema and nagtiwala lang kami sa isa't isa. Ayun. Thank you. To Reg, you have 16 attacks, so 1 block, and 6 digs. So, Reg, ano masasabi mo na ikaw yung fifth set, hindi kayo bumitaw? What can you say? Same lang po. Buti nakabawi naman po kami from the previous natalo na sets, and very happy. Yun nga po sabi, kung sino manalo, yun po yung magtatagumpay. So buti na lang po, may puso talaga kaming lumaban ng 5th set. Blue game pa yan. Blue game pa yan si Rich. Galing ano. Alright, to Cassie at 20.6 digs and 2 points to attack. So, ano masasabi mo na, yun nga, it's an, exciting match na hindi kayo bumitaw sa dulo. Ano masasabi mo? Sobrang sarap po sa feeling na makita yung isa't isa na talagang pinupusuan yung laro. Hindi rin kami, nahirapan din kami sa La Salle, lalo na ng 5th set kasi hindi rin sila birong kalaban. Pero ayun, siguro mas gusto lang talaga naming manalo ng game na to. So ayun po. Thank you. Okay, the floor is open for questions. Hanggang nung 2 points away yung La Salle nung 5th set, kumbaga paano mo lang din kinalma yung sarili mo, yung teammates mo para makahabol? Yung 2 points away na yung La Salle, siguro lang, nire-remind ko lang yung teammates ko na i-compose yung sarili and kumapit kasi nga 5th set na, so ibigay na namin yung best namin. Yun po. Coach, fourth straight win for USD against La Salle. Siguro, ano na lang meron sa La Salle that makes USD so motivated in playing against La Salle? Well, yung sinasabi ng rivalry, talagang panindigan na rin namin. Pero at our end naman, kahit naman sino yung makalaban namin dyan, either La Salle or NU or kung sino mang UAAP teams, talagang, yun nga, sabi nga ng mga bata, pupusuan talaga namin yung game. So, yun, luckily rin na kuha namin yung panalo. Coach, yung sa akin naman po, so syempre comeback win po siya, and nung third set talo po. So what happened po after ng third set? Ano po nangyari? Ano po yung nagbago para ma-dig deep yung Tigresses para makuha nila yung strength para ma-clinch yung last 2 sets po? Well, sabi lang namin sa kanila na wag madalin lahat ng ginagawa, and then yun nga yung composure, and hindi pa rin tapos yung game. And then dun sa unang interview ko nga, sabi, anong ginawa ninyo nung first set, bakit ganun kalayo? Well, talagang sinagot ko dun sa interview na yun is maglaro lang sila for each other, tsaka maglaro lang sila para sa UST. Okay, thank you po, Coach. Then for Cassie and for Poyos po, bandang third set, medyo nag-adjust na yung blocking ng DLSU sa sets kay Poyos. So again, similar sa tinanong ko kay Coach, ano yung naging adjustments para ma-free up si Poyos or ma-free up yung other hitters? For me po as a setter, nagtiwala lang talaga ako sa sistema and sa mga sinasabi ng coaches kasi mas nakikita nila yung nangyayari sa loob. So ayun, kung ano may mga plays na in-instruct nila sa akin, yun lang po yung sinusunod ko. Kanang Poyos? Ayun din po, sobrang laking tiwala ko din po syempre kay Ate Cassie kasi siya po yung nagbibigay ng sets, and ayun nga, as a spiker siguro
need ko din mag-adjust kung ano man yung set and kung ano man yung in-adjust ng kalaban. So, sa part ko naman, adjustan ko yung mga set na binibigay sa akin. Thank you so much po. Kasi yung first 2 games, medyo nagsistruggle ka to find your rhythm. But this time around, nag-bounce back ka. Ano lang naging motivation mo heading to this game? Siguro yung support system, especially yung coaches. Kasi wala din ako dito ngayon kung hindi sila nagtitiwala sa akin. So, yun lang po yung pinanghahawakan ko. Tsaka, yung purpose namin, yun, lagi namin nire-remind yung isa't isa kasi mas masarap maglaro kapag alam namin yung pinaghuhugutan namin. Coach, yung kumbaga sa OH2 naman, na medyo nagbalasa kayo between Marco and Fred, and thoughts, remarks on them, like, taking the place when it mattered. Well, risk yung ginawa. Pero again, pag nag-perform, di dire-diretso mo. Ganun lang naman kasimple. And then, syempre, chine-check din namin yung stats ng mga OH namin. Tinitignan din namin kung ano yung percentage nila sa atake, lalo-lalo na sa ilalim. So, kung nakikita namin na medyo nag-struggle na yung isa, so, syempre, hugot tayo ng nung pangatlo actually na outside hitter. So ayun, I think may marami pa kaming pwedeng gawin, especially doon sa mga pamalit namin. Na lang talaga kami, napilayan talaga kami ng isa, which is si Cordora. So yun yung i-work out namin dahil nga I think Saturday, tama ba? Saturday may game din kami, hindi rin basta-basta yung Adamson. So yan, sa training, i-check namin kung ano yung mas magandang rotation and then yung timpla nga nung team para mas mapadali yung panalo. And siguro kay Regina na lang din. Ikaw yung may maganda rin yung simulats. Ikaw yung score pang last attack point ata for the team. Drop ball. Siyempre parang last season, basag block of the Pakings, Jonah, ganyan. So this time around, parang it's more of the smarts, the pacing. Parang yun na lang din ba yung kumbaga pinaka-nag-lean ka, lalo sa bandang dulo? Actually, yun po yung lagi nire-remind ng coaches sa akin na nga po ako, mas more on speed kaysa strength sa attack when it comes to attacking. So, yun, as much as possible, dun po ako mas mag-lean on kasi dun yung forte ko. Ayan. Coach, you said earlier that you're gonna face Adamson on Saturday. Adamson, they have an exciting rookie in Shiny Tura. So, what we can expect from you guys on Saturday? Of course, pag-aaralan muna namin sila and then yun nga, we have ilang days na lang din para ma-prepare yung game na yon. And then of course, kailangan din syempre ng proper recovery ng mga players dahil hindi rin basta yung game. So parang ang inabot 2 hours 19 minutes din, hindi rin basta-basta. So hopefully yan nga maka-recover, especially to si Reg. Di naka-ensayo ng ng Monday yan dahil yun nga, kumbaga alam Michael Jordan may flu game. Pero yun nga, kagandahan, nanalo kami. Diba? So, yun, hopefully maka-recover yung mga bata, proper rest. And then yun, sabak na ulit kami sa Saturday. And last year, you had 30 plus point games. And this year, ito si Shai, debut niya, 30 points. So, how are you looking forward itong first meeting nyo between the two? Ano yung treatment ko for that? Actually, nagkaharap na kami ni Shai nung high school days namin sa UAAP. So, in-expect ko talaga na magaling siya and nga, maraming variations yung mga palo niya. So, expect sa Saturday na maganda yung laban. Maganda yung laban ng team namin sa team ng Adamson. Congratulations, Yani, Angge, Red, and Cass. Thank you. Thank you po.